Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamatinding prediction tungkol kay XRP. Ayon sa isang analyst, posibleng umabot sa XRP sa presyo na $20,000 bawat token sa hinaharap. Ang prediction na ito ay muling binuhay matapos maglabas ng update si Ripple tungkol sa buong direksyon ng XRP Ledger. Sa gitna po ng usaping ito, pumapasok ang mga ideya ng privacy, efficiency, institutional readiness at scarcity na posibleng magbukas ng daan para kay XRP sa napakalaking target na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong plano ni Ripple para po sa XRP Ledger. At ang sabi po rito ay Ripple has outlined a new direction for the XRP Ledger or XRPL, placing privacy, efficiency, and institutional readiness at the center of its strategy. The announcement has revived one of the most ambitious XRP price forecasts in the community, a long-term projection of $20,000 per token. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Inilatag po ng Ripple ang panibagong direksyon para sa XRP Ledger na nakatuon po sa tatlong mga bagay. Una ay ang privacy, pangalawa ay ang efficiency, at ang pangatlo ay ang institutional readiness. Dahil dito, muling nabuhay po ang isa sa pinakamalaking price prediction ng community kung saan posibleng tumaas si XRP ng hanggang $20,000 sa long term. Ang focus na ito sa institutions at privacy ay nagpapakita po na seryoso si Ripple sa pag-akit ng malalaking financial players. Kapag pumasok ang mga ito, siguradong tataas ang demand kay XRP na maaaring magdala sa kanyang presyo sa mas mataas na price level. Ngayon ay ano naman ang inilahad ni Jay Ayo. Yan, Jay Ayo Akinyele tungkol sa technology ng Ripple. Yan, ang sabi rito ay the discussion began after RippleX Senior Director of Engineering Jay Ayo Akinyele shared updates on his team's work in recent Ripple Insights article. Akinyele revealed that Ripple is developing tools designed to support private yet regulatory compliant transactions. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Ayon po kay Jay Ayo Akinyele, ang team niya sa RippleX ay kasalukuyang gumagawa ng mga tools na kayang magbigay ng private transactions na kasabay po ay sumusunod pa rin sa regulatory compliance. Ibig pong sabihin, ang transaction ay ligtas at hindi lantad sa publiko, ngunit pasok pa rin sa requirements ng mga regulators. Ito po ang uri ng sistema na gustong makita ng mga institutions. Kung maisakatuparan po ito, magiging mas madali para sa XRP Ledger na tanggapin ng mga malalaking bangko at payment providers. Ang impact po nito sa market ay posibleng mabilis na pag-angat ng demand. Ngayon ay ano naman ang papel ng Zero Knowledge Proof sa plano ni Ripple. At ang sabi naman dito ay over the next year, the company plans to implement Zero Knowledge Proof, which would allow financial institutions to process sensitive data more securely while maintaining performance and scalability. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Plano po ng Ripple na ipatupad ang tinatawag pong Zero Knowledge Proof sa susunod na taon or next year. Ang technology ito ay nagbibigay daan para sa institutions na magproseso ng sensitibong data ng mas ligtas habang nananatili ang bilis at scalability ng sistema. Kung mailagay po ito sa XRPL, mas magiging attractive si XRP sa malalaking kumpanya na nangangailangan ng privacy sa kanilang transaction.
Ang ganito pong development ay maaaring magtulak sa presyo ng XRP pataas dahil magiging mas mataas ang tiwala ng institutions sa paggamit nito. Ngayon ay ano naman ang modelo ng presyo na inilahad ni Chad Steingraber. Yan, ang sabi po rito ay the renewed focus on privacy has drawn attention back to a valuation model introduced in 2022 by game developer and XRP community analyst Chad Steingraber. In his analysis, Steingraber described a framework that could theoretically drive XRP toward a $20,000 price point, relying on three key dynamics: demand, market perception, and scarcity. Ayan, paliwanag po natin yan. Noong taong 2022 ay inilahad po ni Chad Steingraber ang isang valuation model na nagpapakita kung paano posibleng umabot sa XRP sa presyong $20,000. Nakabase po ang kanyang framework sa tatlong mga bagay. Una ay ang demand, pangalawa ay ang market perception, pangatlo ay ang scarcity. Sa kanyang teorya, kapag malakas ang demand, positibo ang market perception at limitado ang supply, tataas po ng mabilis ang presyo ng isang asset. Sa XRP po ay tumutugma sa tatlong mga bagay na ito, kaya posibleng sundan po niya ang landas papunta sa target na presyo. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang demand sa presyo ni XRP? Yan, at ang sabi naman rito ay first, he highlighted a demand as the central force behind the value creation. In his view, assets that lack meaningful demand are undervalued, while surging demand can result in rapid price appreciation. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin ay binanggit po ni Ginoong Steingraber na ang demand ang pangunahing puwersa sa likod ng value creation. Kung walang demand, mababa ang presyo. Ngunit kung magsusurge ang demand, mabilis ding aangat ang halaga. Para kay XRP, kung tanggapin siya ng malalaking institutions, tiyak na lalakas po ang demand. Kapag nangyari ito, maaaring tumaas ng malaki ang presyo sa market. Ano naman ang papel ng market perception? Yan, ang sabi po rito ay second, he pointed to how shift in market perception can elevate valuations without necessarily requiring new inflows of capital. A dynamic, he said, applies broadly across financial markets. Yan, paliwanag naman natin yan. Ang ibig pong sabihin yan ay para kay Steingraber, napakahalaga ng market perception. Kahit walang bagong capital inflows, kapag nagbago ang pananaw ng investors at naging mas positibo, natural na tataas ang valuation. Kapag nakitang handa si XRP sa institutions at regulators, lalaki ang tiwala ng market. Ang resulta ay mas mataas na presyo kahit hindi pa dumadami ang pondo na pumapasok. Ngayon ay bakit naman po napakahalaga ng scarcity para kay XRP? Ang sabi po rito ay finally, he emphasized scarcity, noting that XRP has capped supply of under 100 billion tokens and is subject to gradual deflation as a small amount is destroyed with every transaction. Ano po ang ibig sabihin yan? Mayroon pong under 100 billion supply sa XRP at unti-unting nababawasan dahil nasusunog ang maliit na bahagi sa bawat transaction. Dahil dito may natural po na scarcity si XRP. Kapag dumami ang gumagamit at bumaba ang available supply, tataas ang presyo. Ang scarcity na ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit may posibilidad na umabot po siya sa napakataas na halaga. Ngayon ay bakit naman hindi sapat ang market capitalization bilang sukatan? Ayan, ang sabi rito ay Steingraber argued that traditional market capitalization figures do not always reflect true investment in an asset.
At the time of his model, XRP's reported market capitalization was around $18 billion, but he maintained that this overstated real exposure due to thin trading volumes and retail-driven activity. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Ayon po kay Steingraber, hindi palaging tamang basihan ang market capitalization. Nung inilabas po niya ang kanyang model, nasa $18 billion ang market cap ni XRP. Ngunit sabi po niya, overstated ito dahil manipis ang trading volumes at karamihan ay retail activity lamang. Ang tunay na presyo ay mas nakadepende sa circulating supply at liquidity na available kaysa sa market cap na nakikita natin. Bakit naman po mahalaga ang privacy para sa mga institutions? Yan, ang sabi naman dito ay building on this framework, Steingraber predicted that major banks and payment providers would not rely on public exchanges or standard liquidity tools. Instead, he suggested they would adopt private ledgers while holding XRP as a reserve asset. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Binanggit po ni Ginoong Steingraber na ang mga malalaking bangko at payment providers ay hindi gagamit ng public exchanges. Sa halip, gagamit sila ng private ledgers at gagamitin sa XRP bilang reserve asset. Kung mangyari ito, mas maraming XRP ang mawawala sa circulation ng public markets na siyang magdudulot ng mas mataas na presyo dahil sa scarcity. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto ng institutional accumulation? Ang sabi po rito ay he further projected that liquidity providers would play a key role by accumulating large pools of XRP to facilitate settlement between institutions. In this scenario, competition among major financial players to secure XRP would significantly reduce available supply on public markets. Yan, paliwanag po natin yan. Kung magsimulang mag-accumulate ng malaking pools ng XRP ang mga liquidity providers, magiging limitado po ang available supply sa mga exchanges. Sa ganitong sitwasyon, magkakaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga institutions para makakuha ng XRP. Ang epekto po nito ay maaaring biglang pag-surge ng presyo dahil halos mauubos ang supply sa public markets. Paano naman po konektado ang strategy ni Ripple sa price theories na ito? Ayan, ang sabi po rito ay Ripple's current focus on integrating zero-knowledge proof aligns with the type of privacy and compliance features that Steingraber's model assumes institutions will require. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang kasalukuyang plano po ni Ripple na maglagay ng zero-knowledge proof ay sumasang-ayon sa requirement na binanggit ni Steingraber para sa institutions. Kapag nakumpleto ito, mas malaki po ang chance na tanggapin ng bangko, yan, mga bangko at large-scale payment systems ang XRPL para sa settlement. Kahit na speculative po ang $20,000 na target, nakikita pa rin ng community na posibleng mangyari ito kung magpatuloy ang adoption at lumakas ang demand. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay para sa atin bilang mga traders at investors ay dapat maging mulat po tayo na kahit sobrang taas ng $20,000 na prediction ang mga developments ni Ripple ay hindi natin dapat baliwalain. Ang focus po nila sa privacy, efficiency at compliance ay nagpapakita na si XRP ay talagang nakaposition po siya para sa mga institutions. Ang ibig pong sabihin nito ay may posibilidad na magkaroon ng malalaking partnerships na magtutulak ng demand pataas. Bagamat speculative po ang target price, malinaw na patuloy na lumalakas ang case para kay XRP bilang isang mahalagang asset sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.